Klaro ginang bidyuha. Pagkaluoy sa katauhan sa pundok sa Arsisi. Klaro nga na nagpapaniwala ito sa mga gawa-gawa lamang kwento. Labi na ning si Ibdi. Nailad sila sa ilang kaparian. Sila gitudluan ang ilang pari sulugoon ni Kristo, pero ang kamatuoran sila mao ang sulugoon sa Ano kaya pinagkukuha ito? At pamatuod nini ang balaang kasulatan higala. Basa sa 2 Kronikas 11 bersikulo 15. Tanawa ang ilang pari ron, si Pope Francis nila. Manalangin na lang na magtiayon nga nakigilawas pariho laki, pariho babae. Yan, nagpapaniwala sa mga gawa-gawang kwento, pero hindi naman talaga nagbabasa sa mga tunay na doktrina ng simbahan. Okay, nakakaawa na ang mga ganitong tao na naniniwala sa fake news. Kaya hindi na rin po nakapagtataka kung bakit nahihikayat ang mga ito sa mga kakasulpot na sekta na nagsasabing sila ang tunay na iglesia kahit na sumulpot lamang ang mga ito simula 15th century. Dahil lang sa... At hindi lang yan, mga kapatid, grabe talaga ang propaganda ng Seventh-day Adventist. Walang takot na ito. Naikalat ang kasinungalingan. Imagine, ginamit pa ang Catholic Encyclopedia kung bakit mayaman ang Vatican dahil 1/4 daw sa lupain ng Europe inaagaw ng Vatican ayon sa Catholic Encyclopedia. Dato kayo ang Vatican City. Kamo, nasayad ba mong nganong dato kayo ng Vatican City? Pero pag abot na ko din na mga tao nga naghatag ka na ko sa pagtubag ni ini. Kunya, sa mga di makaunawa, nagtaka umano siya bakit napakayaman sa Vatican City. Pero pagdating niya diyan sa Malay-Balay Bukidnon, may mga tao umanong nagbigay niya ng kaalaman bakit mayaman ang Vatican. Nini mao ang ilahar ang Catholic Encyclopedia. At ang sagot daw nasa Catholic Encyclopedia. Nao na to ha og nganong nahimong dato kayo ang Vatican City. So tingnan daw sa Catholic Encyclopedia kung bakit nagiging mayaman ang Vatican City. So kini nga libro, kaning The Catholic Encyclopedia for School and Home, dinhi nagpamatuod nga nganong nahimong dato kayo ang kaning simbahang Katoliko or kaning... Okay, so batay daw umano sa Catholic Encyclopedia, kala niya sila lang ikinakalat kung bakit yumaman dahil nandito daw sa Catholic Encyclopedia na 1/4 ng lupain sa Europe inaagaw ng Vatican. Ito Vatican City. Tungod kay kung musupa ka sa una sa ilahang pamalaod, tawgon kang heretics. Unya, imagine pag sumusulungat ka sa batas, tatawagin kang heretic. Almost 1/4. Almost 1/4 daw. Yan, di talaga niya binasa kung nakasulat ba talaga. Naniniwala sa katabi niyang matanda na chismis ang ikinakalat. Yuta sa England, England. Almost 1/4 sa yuta sa Europe, ilang giilog. Almost 1/4 daw. Inagaw. It is not almost 1/4. 1/4 yun. Sabi pa ng matandang ito, it is not almost 1/4. 1/4 gyud. Ayon dito. Kaya may nag-request sa atin, mga kapatid, kung maari ba umano na i-rebat natin ito, pinadala ni Sis Helda sa atin. Kaya sa pagkakataong ito, re-rebat natin itong ikinakalat na kasinungalingan ng mga mangangaral sa Seventh-day Adventist. Samahan ninyo ako. Kumusta? Muli, itong yung lingkod, Brother Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At
sa mga suking taga-subaybay natin, ating inaniyahan, lalo na ang ating mga kapatid na napadaan lang sa ating live. Huwag kalimutan na pindutin ang like. Huwag kalimutan din na mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga kapatid at ipaabot ko dito sa ngalan ng grupo sa Catholic Faith Defenders. Condolence pala. Kahapon yung kaibigan natin na CFD dyan sa Pagadian Diocese na si Bro Boy Buntong ay pumanaw na. So, ipaabot natin condolence at baka sa mga araw na ito o susunod, makapunta kami dyan. So, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, welcome po at di na natin patatagalin. Una, imagine, itong mga paninera ng Seventh-day Adventist, may edited video na yung pare, papa, nakipag-usap daw ng demonyo. Ito, nauna nang sinagot ni Mr. Curious Catholic, Bro Dance. Inaniyahan ko kayo na mag-subscribe sa kanyang channel. Klaro ginang video ha. Pagkaluoy sa katauhan sa pundok sa Arsisi. Klaro nga na nagpapaniwala ito sa mga gawa-gawa lamang kwento. Labi na ni si Ibdi. Nailad sila sa ilang kaparian. Sila gitudluan na ang ilang pari sulugoon ni Kristo pero ang kamatuoran sila mao ang sulugoon sayaw. Ano kaya pinagkukuha ito? At pamatuod nini ang balaang kasulatan higala. Basa sa 2 Kronikas 11 versikulo 15. Tanawa ang ilang pari ron, si Pope Francis nila. Manalangin na lang na magtiayon nga nakigilawas pariho laki, pariho babae. Yan. Nagpapaniwala sa mga gawa-gawang kwento pero hindi naman talaga nagbabasa sa mga tunay na doktrina ng simbahan. Okay, nakakaawa na ang mga ganitong tao na naniniwala sa fake news. Kaya hindi na rin po nakapagtataka kung bakit nahihikayat ang mga ito sa mga kakasulpot na sekta na nagsasabing sila ang tunay na iglesia kahit na sumulpot lamang ang mga ito simula 15th century. Dahil lang sa napakadaling papaniwalain ng mga ito sa mga gawa-gawang kwento. Kagaya ng taong ito, pinakitaan lang ng video na gawa-gawa lamang ng artificial intelligence ay nagpapaniwala na kaagad ito. Now, ito lang po ang pinagtataka ko sa mga taong kagaya nito na trying hard na sirain ang simbahan. Dahil alam nila at tanggap nila ang mukha ng demonyo, pero pero di nila tanggap ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Imagine, yung artificial intelligence na gawa-gawa lamang mga kapatid at kinakalat, sinasakya naman nitong Seventh-day Adventist. At hindi lang, yan. Nagpunta pa sa gathering nila, pero nagtaka daw umano siya bakit mayaman ang Vatican. At nalaman niya, nandito daw sa The Catholic Encyclopedia, Volume 5, pinakita niya. Cebuano ito, isasali natin mga kapatid ng Tagalog para sa mga di nakaunawa ng Cebuano ha. Dato kayo ang Vatican City. Kamo, nasayad ba mong nganong dato kayo ng Vatican City? Pero pag abot na ko din na yung mga tao. So, mayaman o mano ang Vatican City. At sabi niya, kayo, alam nyo ba bakit mayaman ang Vatican City? Nga naghatag ka nako sa pagtubag niini. Kunya ang tubag niini mao ang ilahar ang Catholic Encyclopedia. So ang sagot umano kung bakit napakayaman ng Vatican City, ang sagot ay nasa Catholic Encyclopedia. Na bago ka mag-live, ang magkakalat ng kasinungalingan at bago maniwala sa katabi mong matanda na nagkakalat ng chismis, basahin mo muna. Kung yung sinasabi mo na nasa Catholic Encyclopedia, totoo nga ba? Okay. Ituloy natin. So tanaw na to ha, nganong nahimong dato kayo ang Vatican City. So tingnan daw umano mga kapatid kung bakit
nagiging mayaman ang Vatican City. Sige, tiningnan niya. Tiningnan lang niya, pero di niya binasa. So kini nga libro, Oh, yan. Itong aklat na ito, sabi niya, itong aklat na ito, sabi niya, tingnan lang natin ha, dapat binasa mo. Catholic Encyclopedia for School and Home, dinhi nagpamatuod nga nganong nahimong dato kayo ang So dito daw sa Catholic Encyclopedia, nagpatunay kung bakit nagiging napakayaman ng Vatican City. kaning simbahang Katoliko or kaning Vatican City. Tungod kay kung musupak ka sa una sa ilahang pamalaod, tawag Dahil kung tutol ka noon sa mga batas, kang heretics. kikilalanin ka ng na heretics. Unya, imagine, 1/4, So imagine daw, 1/4 ng almost 1/4 sa yuta sa England. almost pala para sa kanya. Pero itinuwid siya sa katabi niyang matanda. Almost 1/4 sa yuta sa Europe, ilang giilog. So almost 1/4, ha? Napansin nyo? Ayon daw sa Encyclopedia, Catholic Encyclopedia, almost 1/4 sa lupa ng Europe, inagaw. It is not almost 1/4. Yan. Sabi ng kasama niyang sabadista, it is not almost 1/4. 1/4 talaga. Almost 1/4 yun. 1/4 yun ah. So 1/4 talaga. So, sisilipin muna natin mga kapatid. Kung itong sinabi ng mga Seventh-day Adventist na batay sa Catholic Encyclopedia Volume 5 for School and Home, ano na page daw? Nito ninyo, 1/4 sa yuta sa Europe. Imagine kadako anang Europe. Mao day nga dato kay na sila. Unya ilang So imagine ang laki ng Europe. Pagkatapos 1/4 ng mga lupain inagaw ng Vatican. pinugos. Kung dili ka mo to sila, patyon ka. So pag di ka naniniwala sa kanila, papatayin ka. Pag ako ato, siyempre ako, di ko musugot ato. Kung siya umano ay talagang di talaga siya papayag. Patay pa manggay ng uban sa utlanan. Makipag patayan pa sa boundary. Ananong imong gihaguan pag ugmad. Unya ilogon ra sa Papal Rome. So yung property mo aagawin lang ng Papal Rome. Sa kumusugotan na maski Di talaga umano siya papayag. mo mga CFD. Kahit kayo mga CFD. Papal Rome, musugot ka mo? Aagawin yung mga properties ninyo sa Papal Rome. Papayag ba kayo? Inyong gipangitaag panginabuyan, di ba? So, ang Kung inyo saan, iyon ang pinaghahanapan nyo ng kabuhayan. yung libro. Kani ginagit nga libro? Ito talaga na aklat daw. Ito na aklat. Mo'y nagpamatuod niya na. Kaya, iyon ang nagpatunay daw. Kaya nga, masabi natin, wala talagang takot ang mga Seventh-day Adventist na magkakalat ng kasinungalingan. Pero sisilipin muna natin, mabasa ba na 1/4 ng mga lupain sa Europe inagaw ng Catholic Church ng Vatican? O na mga kapatid, anong pahina? Pakinggan natin siya. 480. Page 480. Timanin nyo na. Tanawan nyo na. So, page 480 daw. Tandaan ninyo yan. Ito, 480. Tingnan nyo yan. Tingnan natin. Kung may mabasa ba tayong 1/4 na lupain sa Europe ay inagaw. Pero ano po ang mabasa natin? Siguro, ito ang nasilip nila. Ito nasilip nila mga kapatid. Catholic Encyclopedia Volume 5, page 480. Third Lateran Council. Lateran ito. 1174, heretics and those who protect them were to be excommunicated and imprisoned, and their property was to be confiscated.
sigurado ito nabasa niya. At di na binasa ang kabuuan. Pagkatapos nagsabi, 1/4 ng mga lupain sa Europe, inagaw ng Vatican. Ang tanong, dahil po ba may mabasa na mga properties sa Council of Lateran, sa Council of Lateran, 3 council ng Lateran, dahil may mabasa 1179, tandaan niyo, wala pang protestante dito. Ibig po sabihin, pakita natin muli ito ang, mabasa talaga yan mga kapatid, na ito nakasulat. Third Lateran Council, 1179, heretics and those who protect them were to be excommunicated and imprisoned, and their property was to be confiscated. Ngayon, kahit pa kung meron kayong kopya dito, tingnan niyo, mabasa ba na 1/4 sa mga lupain sa Europe inaagaw ng Vatican? Wala. Tanong, kung may deklarasyon ang Council of Lateran sa 3 Council na ang property ng mga heretics ay kukunin, sino ba ang kukuha? Ang kukuha ba ay ang simbahan? Ituloy lang natin pagbasa. Nasa pahina, naturang pahina lang. Imposible naman kundi ito naunawaan o kung naunawaan man ng Seventh-day Adventist, pilit talagang pinag-chop-chop lang. Pinag-chop-chop lang para makapandaya. Bakit? Ito ang mabasa natin mga kapatid sa naturang aklat. Heretics were be tracked down and princes were to imprison them and confiscate their property. Ano daw? Ang mga prinsipe pala ang magkukulong ng mga heretics at sila ang babawi sa mga properties nito. Yun ang konteksto noon. Di po ba? Kahit ngayon pag ang may kasalanan na mapatunayan sa korte na siya may kasalanan sa kaso mang kriminal, beyond reasonable doubt, maliban sa pagkakulong, ano pa? Pababayarin pa siya sa damages. Yun. Pero nabasa natin, sino ang magkulong sa kanila? Batay sa sinasabi dito sa Catholic Encyclopedia ginagamit nila, Volume 5, page 480, ang mga prinsipe ang magkukulong at kukuha sa kanilang property, hindi ang simbahan. Pero dahil ang konteksto noon mga kapatid, wala pa tayong cellphone noon. Ang communication, means of communication noon mga kapatid, alam natin, yung sulat, ipapadala sa magkakabayo, imagine, from country to other country, sulat lang magkakabayo yung magdala. Kaya, dumating ang panahon na yung mga prinsipe na sila ang nagsagawa ng tinatawag na inquisition ay nagiging gutom sa property ng mga heretics at yun ay malibang tinututulan din ng simbahan. Nasa aklat yan na binanggit nila na sinabi na 1/4 daw ng Europe na lupain inagaw ng Vatican. Pero kahit pa ubusin nyo pagbasa ito, wala kayong mabasa. Dinagdagan lang. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Sa naturang aklat. During the 14th century, 14th and 15th centuries, the papacy gradually lost effective control over the Inquisition, especially in France, where it had been most vigorously conducted with the cooperation of the French kings. The power which the civil authority enjoyed of confiscating the property of heretics
gave rise to persecutions motivated largely by greed. See? Yun ang mabasa natin sa naturang aklat na sinabi niya na 1/4 daw ng lupain inagaw ng Vatican. Magbasa muna kayo. Bago kayo magkakalat ng kasinungalingan, ginamit niyo pa naman itong The Catholic Encyclopedia Volume 5. Akala nila sila lang mga Sabadista, meron yan. At ikinakalat nila ang kasinungalingan. Kaya grabe na talaga mga kapatid, no? At binanggit diyan ang Inquisition. Una, dahil iyon ang palaging ginagamit ng mga anti-Catholic. Sa Biblia ba, kahit King James Version, di ba mabasa ang salitang Inquisition? Deuteronomio 19:18. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Tingnan niyo. And the judges shall make diligent inquisition. See? Dahil po ba sa King James Version may mabasang inquisition? At yung King James Version, paboritong-paborito yan ng mga Seventh-day Adventists. Nagkamali ba ang Diyos? Dahil kahit na sa awit, kung tignan natin sa Biblia mga kapatid, makita natin dito sa Salmo. Sa 9, 11, 12. Ito ang mabasa natin. Sa King James Version ito, sing praises to the Lord, which dwelleth in Zion. Declare among the people his doings. When he maketh inquisition for blood, he remembereth them. He forgetteth not the cry of the humble. See? May binanggit ang kanilang version na napaka-paborito kaugnay sa Inquisition. Tanong, sa panahon ba noon, wala bang pag-confiscate sa property? Mga kapatid, na mabasa sa Biblia. Tingnan natin, silipin natin. Sa Ezekiel Kapitulo 38, versikulo 12, I am going to confiscate anything I can put my hands on. I'll attack the restored ruins and the people who have been gathered together from the nations, who are acquiring livestock and other goods, and who live at the center of the world's attention. See? Ibig po ba sabihin, nagkamali na yon? Ang mali dito, sinabi niya na nasa Catholic Encyclopedia daw, 1/4 ng lupain sa Europe, inagaw. Inagaw ng Vatican. Pero kung meron kayong kopya mga kapatid, mas mabuti. Kayo na lang ang magbasa. Makita ba dyan makita ba dito na 1/4 ng lupain sa Europe inagaw? So malinaw na ikinakalat talaga nitong mga Seventh-day Adventists. Desperado na talaga sila, no? Ikinakalat talaga nila mga kapatid. Ang mga kasinungalingan nitong Seventh-day Adventist na ito. Ngayon, tuloy natin. Una, inaakusahan pa na papatayin ng simbahang Katoliko. Gumagamit sila ng referensya. Ang problema lang, diferensya ang resulta. Bakit? Kung tingnan natin ang Compton's Encyclopedia Volume 12, page 191, edition 1971, ito'y mabasa natin. Since canon law forbade the clergy to participate in bloodshed, the severe penalties were carried out by the state.
ano daw mga kapatid, hindi ang simbahan, ang civil government ang gumagawa ng punishment sa mga heretics. Ang tanong, ang mga heretics ba noon, katulad lang ba sa mga heretics ngayon na nagkakalat ng mga kasinungaling? Hindi. Grabe sila. Bakit? Tingnan nyo ang kasaysayan. Bakit ang government, civil government nagpapataw ng malaking punishment sa kanila? Ito ang mabasa natin sa kasaysayan, mga kapatid. The Albigensian heresy was a very grave danger to the welfare of the state. It advocated suicide, murder, and the destruction of the churches and monasteries. So, di basta-basta pala ang mga erehe noon. Hindi katulad ngayon na nakakalat lang ng mga artificial intelligence na edited video. Yon. At nakakita lang ng Catholic Encyclopedia. Nandito na daw sa Catholic Encyclopedia, 1/4 ng lupain ng Europe inaagaw ng Vatican. Grabe talaga, no? Ganyan sila ka-desperado na. Okay, tuloy natin mga kapatid, Moingon-ingon mo nga, kamo ang gitukod ni Ginoong Hesukristo, claim mo ana. Inana ba yung pamagi ni Ginoong Hesukristo? So sabi niya, nag-claim kayo na ang Katoliko ay itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Ganon ba ang Katoliko na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Okay. Tingnan natin mga kapatid. Tingnan natin sa kanila mismong aklat. Mas mabuti yung kanila mismong tinatawag na magazine. So, una, gamitin natin yung tinatawag na magazine ng Seventh-day Adventist. Pakita natin sandali muna. Itong magazine na ito ng Seventh-day Adventist. At, okay, sandali. Mas mabuti na itong magazine nila ang magsabi. Dahil sabi niya, inaangkin pa ninyo mga Katoliko na kayo itunay na iglesia. Silipin mo naman yung nasa magazine ninyo. Bakit? Eto, tingnan natin mga kapatid. So, mas mabuting ang kanilang magazine na mismo ang nagsabi kung sino ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Seventh-day Adventist ba? Diba? Ano yung sabi niya? Balik muna natin yung sabi niya, Ito. 480, timanin nyo na, tanawan nyo na. 480, page 480. Tandaan ninyo, tingnan nyo daw, umano. Tiningnan, meron ba kayo dito? Sige, tingnan niyo. Basahin ninyo. Meron bang mabasa na 1/4 ng mga lupain sa Europe inaagaw ng Vatican? Wala kayong mabasa, mga kapatid. Grabe talaga itong Seventh-day Adventist na ito. Unya, moingon-ingon mo nga, kamo ang gitukod ni Ginoong Hesukristo, claim mo. So, magsasabi kayo na kayong mga Katoliko, nag-claim kayo na kayo ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Okay? Well, mas mabuti na yung kanilang ministry magazine ang ating pasagutin diyan. Ito, ministry magazine ninyo to. Ministry magazine. Anong sabi ng kanilang ministry magazine? Ito, mga kapatid. Sa ministry magazine ng Seventh-day Adventist,
Anong mabasa? So, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine. Ano daw? Ancient Catholic, nasa magasin ninyo yan. Ano ang Iglesyang Tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Nasa magasin ninyo yan. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ. Napakalinaw. And His apostles continued to the time of Constantine about 321 Anno Domini. Yun ang mabasa natin mga kapatid. Ngayon, ito po bang Ancient Catholic? Ito ba ba'y Roman Catholic Church? Tingnan natin sa kanilang isang magasin. Ito ang magasin nila mga kapatid. Para makuha nila kung ano yung magasin na yan. Ang magasin na ito, okay, balik natin. Ito, Ministry Magazine, September 1928, page 23. Itong mabasa natin. Pansinin ninyo. Sa magasin nila, the Ancient Catholic Church, which later became the Roman Catholic Church. Napakalinaw mga kapatid. Ang Ancient Catholic Church, nagiging Roman Catholic Church. Okay. Ang issue kaugnay sa Inquisition, itutuloy natin bukas ito mga kapatid. At ang ganito, dahil meron pa silang history ginagamit, pero di naunawaan. Nabasa na ang gumawa ay ang civil government. Binasa nila, civil government. Ang resulta, Katoliko ang pinaratangan. Pakinggan natin ituloy natin ito bukas. Wala ta masuko ha? Wala ta masuko. Apan gihigugma ta mo. Sandali May nabasa silang history. Sandali. Karon thankful kay ko. So asan ba 'yon? Ito binasa. Court of Inquisition was a tribunal whose duty was to discover and punish heretics or persons who did not accept the teachings of the Roman Catholic Church. The Jews and Mohammedans who were converted to the Catholic faith but were suspected of disloyalty to the faith were the chief victims of the Inquisition. It was used by the government against Christians who were accused of not accepting all the teachings of the church. So, napansin nyo ba? Anong binasa niya? It was used by the government. Pagkatapos government, ang nabasa, Katoliko ang pinaratangan. Ito talagang, di ba nila naunawaan yung binasa nila? Sige, itutuloy natin ito mga kapatid sa susunod at mag-ingat talaga dahil alam nyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So, sa pagkakataong ito, papasok na tayo sa punto por punto. Ituloy natin itong talakayan na ito na grabing mga propaganda sa Seventh-day Adventist, pero di na tayo magtaka na alam nyo naman, no? Ilang bisis na nasupalpal sila. Ilang bisis na nasupalpal ang mga Seventh-day Adventist sa kanilang mga propaganda. Di lang yan mga kapatid. Isa pa sa mga ikinakalat nila, walang takot talaga itong grupong itong siktang ito na tatag ni Ellen Goldwhite. Imagine, may nagpakilala, kaya sinagot ko yan sa radyo. Nagpakilala na Madre galing sa Vatican. So, at ang Madre na nagpakilala galing sa Vatican, nakita daw niya umano ang Papa.
na ang Papa nakita niya ay walang iba si Pope John, hindi si Pope John Paul to, Pope John the 12. Oh. Yun ang nakita umano niya na Papa, Pope John the 12. Pero kung tingnan ninyo ang history, kailan siya nagiging Papa? Kailan siya namatay? Taong namatay siya sa May 14, 964 Anno Domini. Imagine nakita niya yon na namumuno daw sa simbahang Katoliko. At may kausap daw umanong demonyo. At sinabi pa niya, 2 daw umano ang Vatican. At para sa kaniya, may Vatican I, may Vatican II. Oh. At ano yung Vatican I? Doon umano nanirahan ang Black Pope. At yung Vatican II, yung kasalukuyang Papa, doon nanirahan daw umano. Oh. So, yung Vatican I, doon umano, itinago yung mga madre na pinabuntisan ng mga pari at obispo. Yon. Sinagot talaga natin yan, mga kapatid, punto por punto. No? At huminto na ang kanilang propaganda. So, yan, ipinadala kasi, binigay kasi sa akin ang tape na yan ni Father Joe, no? Dahil pinakinggan talaga niya yung propaganda ng Seventh-day Adventist. So, diyan pa lang makita natin, mga kapatid, na grabe na talaga itong mga propaganda ng Seventh-day Adventist mula pa noon. Wala talagang takot ito sila na gumagawa ng mga ganitong propaganda. Pero mahal natin sila, sasagutin natin itong mga grabing propaganda nila. Dahil alam nyo naman ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa mga inosente. Okay, pasok tayo sa punto por punto. Kung